Gabi ng malakas na snow, iniwan kami ng asawa ko, sa highway. Dahil lang, sa pag-ubo ng anak namin, Shen Mingchen, baba na kayo ni Yan Yan. Ano? Sabi ko, ikaw. Dalhin si Yan Yan pababa ng sasakyan. Mahal. Nasa highway tayo. Napakalamig sa labas, ilang degrees below zero, at si Yan Yan ay may lagnat pa. Ate Yu, huwag kang magalit, kalma ka lang. Tsaan ng rosas, nilagyan ko ng pulang asukal. Napakadumi. Baka makahawa ng sakit. Kangkang, huwag kang magsalita ng ganyan. Narinig mo ba, Shen Mingchen? Dalhin mo agad si Yan Yan pababa ng kotse. Ate Yu, huwag na lang kaya. Kahit siksikan, kasya naman. Wala akong pakialam. Ayokong umupo kasama ang may sakit, kanina lang siya umubo. Shen Mingchen, bumaba ka agad. Lin Yu. Ako ang iyong asawa. Si Yan Yan ang ating tunay na anak, nanay. Ate Yu, lahat ito ay kay Kangkang. Hindi sinasadyang mali ang nasabi. Paano kaya, bumaba na lang tayo? Hindi pwede yan. Mahina na nga ang katawan ni Kangkang. Sa ganitong lamig, paano kung magkasakit ang bata? Shen Mingchen, bumaba ka. Paano kami ni Yan Yan? Gusto mo ba kaming maglakad pa uwi? Linyo, anong ginagawa mo? Papa. May lagnat pa si Yan Yan. Tatawagan ko si Lin Jia. Darating siya sa loob ng kalahating oras. Maghintay muna kayo dito. Linyo. Para sa kalaguyo mo, at anak ng iba. Iniiwan mo kami ng anak natin. Baba ka na. Kuya Shen. Sinalubong ka ni na Aji, at agad na bumalik. Huwag mong hayaang si tita at ate Yu mag-alala. Awen, isara mo agad ang bintana. Paano kung ginawin ng bata? Hello. Ma. Naisip ko na. Nagpa siya akong umuwi, at manahin ang bilyon-bilyong ari-arian, bukod pa rito. Pabagsakin ko ang pamilya Lin. Gusto ko si Lin Yu. Lumuhad sa harap ko at magsisi. Anak, sa wakas naisip mo na rin. Ikaw at ang aking mahal na apo, nasaan kayo ngayon? Hello. Hello. Ma. Anong nangyari, tao? Madam, alamin agad, nasaan si Sir ngayon, tapos ikaw mismo. Ngayon, ako mismo ang pupunta, para sunduin ang mahal kong apo. Hello. Siguradong mahina ang signal, Papa. Yan yan, Papa. Nasaan si Mama? Mabait na Yan Yan. Pumunta muna si Mama sa bahay ni Lola. Darating si Tito para sunduin tayo. Papa, ang lamig ko. Yan Yan. Mas mainit ba? Nako. Mas mainit ang noo mo. Anong nangyari? Sino yan? Lin Jia. Nasa KTV ka pa ba? Shen Mingchen. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Abala ako ngayon. Xiao Jia. Sinabi ng ate mo na sunduin mo kami. Nasaan ka na ngayon? Sunduin kami. Parang,
Oo nga pala. Pero ngayon, kasama ko ang mga kaibigan ko. Hindi ako makaalis. Hintayin mo muna. Pupunta ako mamaya. Xiao Jia, pwede bang bilisan mo? Ang lamig sa highway. Si Yan Yan. Shen Mingchen. Ikaw na isang lalaki. Bakit parang ang arte mo? Sabi ng ate ko, hindi pwedeng mahanjinan sina Kuya Swen at Kangkang. Kailangan silang dalhin agad pabalik. Kayo ni Yan Yan maghintay na lang muna. Hindi naman kayo mamamatay. Pero, sige na, ganyan na lang. Ibaba ko na. Tara na, Kuya Gia. Inom tayo. Mag-enjoy tayo. Tatay, nilalamig ka ba? Hindi malamig si tatay. Halika, Yan Yan. Huwag kang lamigin. Kamusta po? Ang tinatawagan ninyo ay naka-off. Ang tinatawagan mo ay pansamantalang hindi makontak, kakaiba. Bakit walang signal? Madam, nasa mataas na lugar tayo ngayon, at saka, medyo liblib ang lugar na ito. Gumawa ng paraan para makakuha ng signal. Kahit ano paman, kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ng anak ko at ng apo ko. Nako, lalong lumala ang lagnat. Bro, may problema ba? Kuya, pwede mo ba kaming dalhin sa ospital? May mataas na lagnat ang anak ko. Mrs., pwede bang mag-adjust tayo sa likod? Ano ba? Bakit ka sumisiksik? Ikaw naman, paano ka ba naging ama? Ang sakit-sakit na ng bata. Ano pang hinihintay mo? Ayusin mo na ang likod ng kotse. Mas mahalaga ang buhay. Salamat, ate. Hindi ko akalain. Iiwan ako ng asawa ko sa gilid ng kalsada. Sa huli, ang tumulong sa amin ni Yan Yan ay isang estranghero. Hindi maganda. Mas mainit ang noo niya. Kuya, pwede bang mas bilisan pa? Mas lumala ang lagnat ng anak ko. Sige. Papa, ang lamig ko. Kuya, gaano pa katagal bago makarating sa ospital? Ilang kilometro pa. Pero sa ganitong panahon, mga 2 oras pa siguro. Ang tagal naman. Yan Yan. Huwag matulog. Gising. Tatay. Masama ang pakiramdam ko. Yan Yan, magpakabait ka. Tiyaga lang. Malapit na tayo sa ospital. Kuya. Pwede bang mas bilisan pa? Hindi na kaya ng anak ko. Ito na ang pinakamabilis. Madulas ang daan dahil sa snow. Kapag masyadong mabilis, madaling magka-aksidente. Tatay. Hindi ako makahinga. Baka pneumonia ito. Nagkaroon si Yan Yan ng ganitong sakit noong nakaraang taon. Halos hindi siya nailigtas. Hindi ko inaasahan. Yan Yan. Gising. Huwag matulog. Kausapin mo si Papa. Huwag matulog. Papa. Mamamatay na ba si Yan Yan? Hindi ba sinabi mo na kapag nakita na ni Yan Yan si Lola? Si Yan Yan ba? Hindi na rin makikita si Mama. Kangkang, tawagin mo si Lola. Hindi mangyayari yan, Yan Yan. Si Yan Yan ay makikita na, ang kanyang ina at lola. Hello. Ang telepono na tinatawagan ninyo ay naka-off. Hello. Ang tinatawagan ninyo ay hindi sumasagot. Pakisubukan muli mamaya. Hello. Ang tinatawagan ninyo, walang sumasagot. Pakiusap, subukan mo ulit mamaya.
subscriber you dialed is not available. Please dial again later. Yan. Huwag matulog, gising. Yan. Huwag matulog. Gising. Kuya, pakiusap, bilisan mo pa. Yan. Gising. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan si Papa. Pwede ba? Saklolo. Sino ang magliligtas sa anak ko? Halika, Kangkang. Ang bait ng aming anak na si Kangkang. Kung may apo lang ako na ganito kalaki, ayos na. Kangkang, tawagin mo si Lola. Sige, halika. Kangkang, bigay ni Lola sa'yo. Naway maging malusog at ligtas ka. Salamat, Lola. Ang galing. Ang tagal na. Hindi pa bumabalik ang walang kwentang iyon. Talagang wala siyang disiplina. Ate Yu. Si Kuya Shen at Yanyan. Ang tagal nang hindi bumabalik. Ano kayang nangyari? Siguradong ngayon, hindi niya alam kung saan. Dinala ang bata, sa napakahalagang araw na ito. Hindi ba siya uuwi agad? Lumalabas pa siya. Talagang walang disiplina. Tatawagan ko si Jay ngayon, para madaliin siya. Jay, may tawag ka. Mukhang galing sa ate mo. Ate, Jay. Hindi ba sinabi ko sa'yo na sunduin? Ang bayaw mo ba? Nasaan na kayo ngayon? Nasa daan pa. Si Yanyan kanina, talagang nagpilit lumabas para maglaro. Naglaro kami sandali, malapit na kami sa bahay. Sige. Kuya Gia, ang tagal na rin pala. Hindi mo pa ba sisanduan ang bayaw mo? Talaga bang okay lang? Anong bayaw? Isa lang siyang pabigat, na umaasa sa ate ko. Akala ba niya, anak siya ng pinakamayaman? Ang lamig sa labas. Gusto pa niyang sunduin ko siya. Hindi naman ako tanga, di ba? Oo nga. Paano kung ang bayaw mo, tumawag para magreklamo? Anong gagawin mo? O kaya naman, mapansin ng pamilya mo na may kakaiba. Walang problema. Sa cellphone ko, may dati akong litrato na kasama siya. Kailangan ko lang mag-post sa social media. Lahat ay maayos. Ang galing mo, Jack. Tara. Patuloy ang tugtugan, patuloy ang sayawan. Kuya, pakiusap, bilisan mo pa, ang anak ko. Mahal, bilisan mo pa. Sige na, para sa mga bata, bibilisan ko pa. Kain ka na. Masarap ba? Mga kapatid, inom na tayo. Kapatid, may problema. Anong nangyari, kuya? Sarado ang daan. Anong nangyari? Lin Yu, malubha ang sakit ni Yanyan. Nasaan kayo? Papunta kami sa ospital. Shen Mingchen, hindi ba dapat sunduin kayo ni Xiao Jia? Hindi siya dumating. Hindi talaga siya dumating. Imposible. Kaka-check ko lang ng moments ni Xiao Jia. Sabi niya nasa daan na siya. Mga kaibigan. 100 kilometro. Hindi pa siya dumating. Nagsisinungaling siya. Kita mo naman, di ba? Malapit na si Xiao Jia. Maghintay ka pa. Hindi na makapaghintay. Talagang malubha ang sakit ni Yanyan. Lin Yu. Bilang ina ng bata, hindi ba dapat bisitahin mo siya? Shen Mingchen, tama na ba ang kaguluhan mo? Kara-rating lang ni na Sowen at Kangkang. Masaya ang nanay ko ngayon. Pwede bang huwag mong sirain ang saya? Kangkang, tatawagan kita ulit mamaya. Hindi na muna ako magsasalita. Bakit ka bumahing? Nahanjinan ka ba sa daan pa uwi?
Wala pong problema, tita. Bumahing lang po ako. Ayos lang. Anong ayos lang? Paano kung lumala ang sakit mo? Suwen, buhatin mo si Kangkang. Magmamaneho ako, punta tayo agad sa ospital. Ang asawa mo. Walang pakialam sa sariling anak. Pero dinadala ang anak ng iba sa ospital. Kuya. May shortcut sa unahan. Pero baka medyo delikado. Kuya. Hindi nakakayanin ng bata ng matagal. Nakikiusap ako sa'yo. Sige na, para sa bata, laban. Pumapangit na ang itsura niya. Hello. Ang tinatawagan nyo ay pansamantalang hindi makontak. Yan. Ming Chen. Sa pamilya Lin, mas pinapaboran ang mga lalaki, kung sakaling dumating ang araw, na dahil babae si Yan Yan, at inaapi kayo. Pindutin ito. Kahit nasaan kayo, darating ang mga tao natin sa loob ng 2 oras. 2 oras. Pero Yan Yan, talaga bang makakapaghintay ng 2 oras? Madam, na-detect ang pamilya Shen. Espesyal na signal ng metal na aparato. Nasa malapit na bayan. Siguradong si Ming Chen. Maaari nating matukoy ang eksaktong lokasyon. Patuloy na gumagalaw ang signal, batay sa trajectory. Mukhang papunta si Sir sa isang malaking ospital sa lungsod. Ano? Ospital. Baka si Ming Chen at ang apo ko ay may nangyari. Baka si Ming Chen at ang apo ko ay may nangyari. Agad na pumunta sa ospital na iyon at kontaken ng pamilya Shen. Ang pinakamahusay na medikal na team ay agad pupunta kung ang anak ko at apo ko nabawasan ng 1 hibla ng buhok. Ang pamilya Lin, wala na ring dahilan para manatili. Matinding pulmonya, bumababa ang tibok ng puso, maghanda para sa resuscitation. Yan, huwag kang matulog. Hindi pwedeng pumasok ang pamilya. Shen Ming Chen, nasaan na kayo? Masama ang pakiramdam ni Kangkang. Ihahatid ko siya sa ospital ngayon. Umuwi ka na agad. Nasa bahay mag-isa si mama. Hindi ako mapakali. Nasa ospital din ako. Yan. Nire-resuscitate si Yan. Ano? Anong ginagawa niyo sa ospital? Nasaan si Xiao Jia? Hindi siya dumating. Imposible. Katatapos lang niyang mag-message sa akin. Sabi niya, nakarating na siya sa inyo. Ate, nakuha na si Bayaw. Pauwi na sila. Nagsisinungaling siya. Lin Yu. Si Yan Yan ay talagang nasa kritikal na kondisyon. Shen Ming Chen, dahil ba dumating si Suwen? Hindi ka ba komportable? Kaya sinadya mong imbento ng ganitong kasinungalingan para linlangin ako. Iniisip mo pa rin na nililin lang kita. Kung hindi, si Xiao Jia ay kapatid ko. May dahilan ba siya para linlangin ako? At ikaw naman, isang buong araw, nasa kusina lang. Bukod sa selos, ano pa ba ang kaya mong gawin? Doktor, kumusta na ang anak ko? Ang pasyente ay pansamantalang, wala na sa panganib, pero dahil sa sobrang tagal ng kakulangan ng oxygen, nasira ang utak niya, kahit gumaling siya balang araw. Maaari itong makaapekto sa kanyang talino, o kaya'y maging paralisado habang buhay. Paano nangyari yun? Ang bata pa niya. Sa ngayon, may isang espesyal na gamot na makapagliligtas sa buhay niya. Kung hindi, ang pasyente ay nasa panganib ang buhay anumang oras. Pero ang gamot na ito ay napakamahal. Bawat turok ay nagkakahalaga ng 300,000. Ang mga susunod na gamutan ay mahal din. Malapit nang matapos ang pagkain. Bakit 3,000 lang ito? Sapat na ito para sa pagpapalaki ng anak na babae. Doktor, sandali lang, hintayin mo ako.
Hello. Ano na naman? Malubha ang sakit ni Yanyan. Kailangan ng espesyal na gamot para gumaling. Magpadala ka ng 30,000. Magkano? 30,000. Shen Mingchen. Akala mo ba ATM ako? Lagnat lang ang sakit ni Yanyan. Kailangan ba ng espesyal na gamot? 300,000 pa. Lin Yu. Si Yanyan ay anak mo. Huwag mo akong lokohin. Ibaba mo na, ikaw. Doktor. Pwede ba? Magpagamot muna. Mamaya ko na lang. Pasensya na, sir. Patakaran ng ospital. Kailangan munang magdeposito. Shen Mingchen. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dahil sa iyo? Anong ibig mong sabihin, Lin Yu? Alam mo ba si Yanyan ay malubha ang sakit. Ngayon ay nasa operating room pa rin siya. Hindi ba't lagnat lang iyon? Gaano ba kalubha iyon? Shen, kuya, magpakalma ka muna. Alam ko na nag-aalala ka kay Yanyan. Pero ang ilaw sa operating room, hindi rin nakabukas. Ibig sabihin sa loob, walang sino mang nire-resuscitate, tama ba? Shen Mingchen, tama na ba ang pag-arte mo? Resuscitate. Hindi man lang nakabukas ang ilaw sa operating room. Sabihin mo sa akin sino ang nire-resuscitate mo. Hangin. Hindi ganun. Kaninang nakailaw pa ang ilaw. Katatapos lang ng pag-revive. Hindi pa ligtas si Yanyan. Sobra ka na, Shen Mingchen. Sawang-sawa na ako sa'yo. Hindi ba't kami ni Swen ang nag-uwi kay Kangkang? Kailangan mo bang mag-imbento ng kwento para isumpa ang sarili mong anak? Oo nga, Kuya Shen. Mali ka talaga dyan. May konting alitan ang mga matatanda. Paano mo magagamit ang kalusugan ng bata sa usapan? Hindi ba't sinasadya mo na pasakitan si Ate Yu at magdulot ng sama ng loob sa pamilya? Sa tingin ko, nakita mo lang na dinala ko si Kangkang sa ospital, kaya gusto mong abalahin. Ako ang magpapagamot kay Kangkang, tama ba? Ako ang nakakaabala sa'yo sa pagpapagamot kay Kangkang, Lin Yu. Nasa panganib si Yanyan sa loob, ngunit iniisip mo lang ang pagpapagamot sa anak ng iba. Ikaw, hindi ka karapat-dapat maging ina. Paano mo nagagawang magsalita sa akin ng ganito? Ulitin mo nga. Sige na, Ate Yu. Sa tingin ko, mas mabuti pang dalhin natin si Kangkang at magpatingin na agad, baka lumala pa yan. Tita Lin. Medyo masakit ang lalamunan ko. Tara. Wala akong pera ngayon. Walang pupuntahan. Ginoong Shen, kakatapos ko lang matuklasan ang espesyal na gamot sa aming ospital. Isa na lang ang natitira. Kung hindi tayo magmamadali, baka. Lin Yu. Narinig mo ba? Isa na lang ang natitirang gamot. Buhay ni Yanyan ang nakasalalay dito. Shen Mingchen. Nagpapanggap ka pa rin dito. Sinabi na ni Xiao Jia, wala naman talagang problema sa inyo ng anak mo. Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Suwen. Kaya ginagamit mo ang bata para maghasik ng takot dito. Oo, Kuya Shen, bilang ama, paano mo nagagawa? Paulit-ulit, naasamin na magkasakit si Yanyan. Tumahimik ka. Ang tungkol sa anak ko, kailan ba nagkaroon ng pagkakataon ng isang tagalabas na magsalita? Bakit ka sumisigaw? Ano ang mali sa sinabi ni Suwen? Sa gitna ng selebrasyon, hindi mo ba nais na maging maayos ang anak mong babae? Sige na nga, pero bakit mo pa siya isinusumpa? Doktor, ang espesyal na gamot na ito. Makakatulong ba ito kay Kangkang, Lin Yu? Anong ginagawa mo? Si Yanyan ay nasa loob ngayon. Nasa panganib ang buhay niya. Kailangan niya agad ang espesyal na gamot na ito para mailigtas siya. Ikaw talaga, Shen Mingchen. Si Yanyan ay medyo nilalagnat lang naman. Baka gumaling na siya. Kung gusto mong gamitin ang anak mo para ilabas ang galit mo, kung galit ka sa puso mo, masasabi ko lang, napaka-inosente mo. Oo nga, Kuya Shen, hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita si Yanyan. Baka naman yung bata, naliligaw lang sa paglalaro. Hanapin mo na yung bata. Hindi mo man lang maalagaan ang sarili mong anak. Maghapon kang nag-aalala sa iba, Ate Yu. May sama ng loob si Kuya Shen. Natural na maiintindihan din natin. Sa tingin ko, mas mabuti pang dalhin natin ang doktor at si Kangkang para gamitin ang espesyal na gamot. Tumigil ka.
Shen Mingchen, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nakakainis ka, Lin Yu. Talagang malubha ang sakit ni Yan Yan. Kung hindi ka naniniwala, pumasok ka at tingnan. Bitawan mo ako. Tita Lin, masama ang pakiramdam ko. Mukhang totoong may trangkaso ako, Su Wen. Tara na, gamitin natin ang espesyal na gamot kasama ang doktor, Ate Yu. Isama mo na si Kangkang. Ako na ang kakausap kay Kuya Shen, para hindi siya magalit. Ang gamot ko. Kuya Shen. Talaga bang hindi mo na iniintindi ang buhay ng anak mo? Baka hindi napansin ni Yujia, si Yan Yan kanina. Pero nakita ko siya. Hindi ko akalaing si Yan Yan ngayon ay sobrang sakit, kailangan na niyang magpa-opera. Anong ginagawa mo? Kung sasaktan mo si Yan Yan, huwag mag-alala, mga bagay sa pagitan ng mga matatanda, paano ako, maaaring madamay sa bata. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, gusto kong iligtas si Yan Yan. Ikaw, magiging mabuti ka ba? Maaari kitang tulungan na kumbinsihin si Yujia na ibigay ang espesyal na gamot kay Yan Yan. Tama. May 50,000 sa card na ito. Kahit hindi ko alam ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ni Yan Yan. Pero ang 50,000 na ito ay dapat makatulong ng malaki, di ba? Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Ito ang allowance na binigay sa akin ni Ate Yu. Sa tingin ko, ang perang ito ay dapat gamitin para iligtas si Yan Yan. Baka mas mahalaga pa. Sabihin mo na ang pakay mo. Talagang matalino ka, Shen. Sige, sasabihin ko na ang lahat ng sinabi ko. Kaya kung tuparin. Pero may kondisyon. Kailangan mong mamatay. Kailangan mong mamatay. Paano? Natakot ka. Mukhang ang relasyon nyo ni Yan Yan ay ganun lang. Bakit kita paniniwalaan? Paano kung ikaw, isa lang siyang batang babae? Sa tingin mo ba makakapagdulot siya ng banta sa akin at kay Kangkang? Kung iniisip mo, na humahad lang ako sa inyo ni Lin Yu, sinabi ko na, makikipaghiwalay ako sa kanya. Ang apoy sa gubat ay muling sisibol sa simoy ng tagsibol. Sa tingin ko, Kuya Shen, alam mo na siguro ito. Talaga bang ibibigay mo ang espesyal na gamot kay Yan Yan? Huwag kang mag-alala. Kung mamamatay si Yan Yan, siguradong magagalit sa akin si Ate Yu. Pero kung mamatay ka, ako ang magliligtas kay Yan Yan. Kailangan kong magpaalam sa anak ko, walang problema. Hihintayin ko ang magandang balita ni Kuya Shen, tama. Isang paalala lang. Ang kalagayan ni Yan Yan ngayon. Hindi na ako makapaghintay ng matagal. Pag-isipan mo na. Tandaan mong hanapin ako. Hello. Ang tinatawagan mong numero ay kasalukuyang walang sumasagot. Pakisubukan ulit mamaya. Tatay. Yan Yan. Pasensya ka na, anak. Pagkaalis ni Papa, kailangan mong makinig kay Mama. Papa, huwag kang umalis. Huwag mong iwan si Yan Yan. Mabait.
Yan. Sa susunod na buhay, maging mag-ama ulit tayo. Lola, gusto pa. Sige. Ang anak ni Xiaosu ay talagang maunawain. Hindi tulad ng anak ni Shen Mingchen, yung batang babae, umiiyak buong araw. Nanay. Si Yan, kahit paano, apo mo pa rin siya, paakit lang siya. Hindi tulad ni Kangkang. Mabait at magalang. Siguradong magiging matagumpay siya sa hinaharap. Si Kangkang sa hinaharap, siguradong magiging matagumpay siya, at kikita ng maraming pera. Para kay Lola, sige. Si Kangkang ang pinakamasunurin. Halika, kumain ka pa. Bakit biglang kinakabahan ako? Tama. Narinig ko na bibigyan nyo ng espesyal na gamot ang bata. Nasaan ang gamot? Sabi ng doktor, walang malubhang sakit si Kangkang. Sa ngayon, hindi pa kailangan ng espesyal na gamot. Pero para maiwasan sa hinaharap, si Kangkang at ang tita, kung may nararamdaman kayong hindi maganda, binili ko na itong espesyal na gamot para sa inyo. Talagang maalalahanin ka, Xiaosu, kung meron lang akong manugang. At apo na kasing bait ninyo ni Kangkang, siguro masaya na ako. Sino po si Lin Yu? Ako po. Ang iyong asawa, si Shen Mingchen, ngayong hapon, tumalon mula sa rooftop ng ospital. Namatay agad. Ano? Hindi ko akalain na si Shen Mingchen, ang walang kwentang iyon, ay talagang magpapakamatay. Imposible. Ang aking asawa at anak, maayos pa naman kaninang hapon. Paano nangyari ito? Ayon sa impormasyon ng namatay, siya ang inyong asawa, si Shen Mingchen. At saka, si Yan, ang bata, dahil sa matinding pulmonya, hindi agad naagapan. Ngayong hapon, alas 3:20 ng hapon, idineklarang patay. Patay na. Ang galing nito. Ang ibig kong sabihin, paano nangyari ito? Imposible. Hindi ito posible. Kasama. Nagkamali ba kayo? O kaya naman, kalokohan lang ito ni Shen Mingchen. Kasama. Talaga bang sigurado kayo, napatay na si Shen Mingchen? Hindi kami, nagbibiro tungkol sa buhay ng mga tao. Sana ang pamilya, ay pumunta agad sa morgue, para kumpirmahin ang bangkay, at makipagtulungan sa aming investigasyon. Ang investigasyon ay ayon sa abiso. Hindi ako naniniwala. Siguradong ito ay kalokohan ni Shen Mingchen. Gusto lang niya akong pilitin na ilabas ang espesyal na gamot. Oo, siguradong ganito nga. Kailangan ko siyang hanapin. Magpakalma ka, Yujia. Sigurado dahil sa pagkamatay ni Yan, sobrang lungkot, hindi niya matanggap. Ngayon, ang mahalaga ay kilalanin muna at ayusin ang libing. Sa araw ng pagkikita, pumunta sa ganitong lugar, napakasama ng timing. Mingchen. Yan. Mingchen. Yan. Babae. Huwag mo nang tingnan. Nahulog ang iyong asawa mula sa mataas na lugar. Nagdudugo at wasak ang katawan niya. Pakikiramay sa iyo. Imposible. Pinapanta ko na si Lin Jia. Sunduin mo na sila. Tama na. Lin Jia. Ate. Ano yun? Anong meron? Lin Jia. Hindi ba sinabi ko sa'yo, na sunduin mo ang bayaw mo at si Yan? Nasaan na sila? Sinasabi mo si bayaw. Matagal na siyang dumating, hindi pa ba sila umuwi? Sa tingin ko, si bayaw kasama si Yan. Nagpunta sa amusement park. Mga bata kasi, mahilig maglaro. Lin Jia. Magsabi ka ng totoo, talaga bang sinundo mo sila? Ate, nakakainis ka na. Sabi ko nga, sinundo ko na sila, pwede ba kitang lokohin? Eh bakit, patay na sila, ano? Patay na sila. Ate, huwag mo akong biruin.
Pumunta ka ngayon din, sa morgue ng ospital. Kung hindi, ibablock ko agad, lahat ng bank account mo. Ano ba ang sigaw mo? Kapatid mo siya, di ba? Tita, huwag po kayong magalit. Ate Yu. Masyado lang siyang nadala ng emosyon. Numero. Anong ginagawa mo? Kailangan kong tiyakin, kung siya nga ba ang taong ito. Bakit mo tinitingnan ng walang kwentang yan? Sinabi na ng mga kasama kanina, na nagkaluri-luri siya sa pagbagsak. Gusto mo bang makita, at magkabangungot sa gabi? Salamat, mahal. Ang relo na ito, ay regalo ko kay Ming Chen. Ming Chen. Ikaw nga talaga. Ming Chen. Ginang Lin, kung sigurado ka na, ang katawan ni Ginoong Shen at Yan Yan, ay proseso na agad ng ospital. Oo, dali, ayusin mo na, talagang malas. Yan Yan. Ang Yan Yan ko. Yan Yan. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan si Mama. Yan Yan. Mrs. Lin, pakikalma ang sarili. Ang bata ay dahil sa mataas na lagnat, nagkaroon ng acute pneumonia, dagdag pa sa malamig na kapaligiran. Nang matagal na panahon, nagdulot ito ng ganap na pagkasira ng mga organo. Kailangan nating imbestigahan ang tiyak na dahilan. Pero si Lin Jia ay pumunta na para sunduin sila, ayon sa surveillance. Nag-ikot lang siya, at bumalik na. Imposible. Ang anak namin na si Gia, ay napakabait at masunurin. Bakit hindi niya siya sinundo, Ma? Kung si Yan Yan ay dahil, hindi agad siya sinundo ni Gia, kaya lumala ang sakit. Iyon ay nagdulot ng pagkamatay ni Yan Yan. May pananagutan siya sa batas. Ano ang ibig mong sabihin? Para sa dalawang patay na tao, gusto mo pang makulong ang anak ko? Yan Yan. Kasalanan lahat ni Mama. Si Mama ang nakasira sa'yo. Ming Chen. Naalala ko sa braso ni Ming Chen, may isang itim na nunal. Bakit biglang nawala? Ibig bang sabihin? Ano na naman ang gusto mong gawin? Ma. Naalala ko na may itim na nunal sa braso ni Ming Chen, pero wala ito sa bangkay. Hinala ko, nagkamali ka ng alaala, Ginang Lin. Ang itim na nunal sa palso ni Ginoong Shen ay nasa kabila. Maaari kayang talagang mali ang naalala ko. Sige na. Yung mga kasama, napatunayan na nila, walang pagkakamali. Salamat sa inyong lahat. Ang mga susunod na bagay, kami na ang bahala. Nakikiramay. Nakikiramay. Xiao Yu. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay magmadali at magpakasal kay Xiao Su para makarga na agad ni Mama ang apo. Huwag kang mag-alala, tita. Aalagaan ko ng mabuti si Ate Yu at lalo akong magsisikap para kayo po ay makamit agad ang inyong hangarin. Hindi ako sang-ayon, Ma. Hindi pa malamig ang bangkay ni Ming Chen at Yan Yan, pero gusto mo akong magpakasal sa iba, at kumuha ng lisensya. Isang walang kwentang tao, isang sakitin na ulo. Ang kamatayan niya ay kalayaan mo. Huwag kang maging ignorante. Oo, Ate Yu, umalis na si Kuya Shen. Ako na ang bahala kay Kuya Shen. Aalagaan kita ng mabuti. Ate. Sabihin mo na agad kung ano yun. Busy ako. Lin Jia, tatanungin kita. Talaga bang sinundo mo si Ming Chen? Oo nga. Anong nangyari? Bakit ipinapakita ng traffic monitor na paikot-ikot ka lang at bumalik ka lang? Ako. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi ang totoo. Ate, hindi ko sinasadya. Kahit na hindi ko sila nazando, yung bayaw mo at sila, dapat matagal na silang nakauwi, di ba?
Nakauwi. Ito ba ang sinasabi mong nakauwi? Sino to? Ito ang bayaw mo at si Yan. Sabi mo, sila ang sinundo mo. Imposible. Kahit hindi ko sila sunduin. Hindi naman sila, bigla na lang mamamatay. Sige na. Sinabi na ni Xiao Jia, na hindi niya sinasadya, bilang ate, bakit ka nagagalit ng ganyan, ma? Mahalaga ang buhay ng tao. Si Xiao Jia ay nagkamali, ng ganito kalaki. Papalampasin na lang ba natin ito? Ano pa bang gusto mo? Patay na nga siya. Gusto mo pa bang ang anak ko, ang magbayad sa buhay nila? Tama. Isa lang siyang walang kwenta, at isang batang babae lang naman. Baka sila ang dapat mamatay, kaya pinatay sila ng Diyos. Ikaw, Lin Jia. Ikaw mismo ang gumawa ng napakalaking pagkakamali. Paano mo pa nasasabi yan? Wala ka bang konsensya? Lin Yu, baliw ka ba? Pinalo mo ang anak ko, kapatid mo siya. Pati ang bayaw mo at pamangkin. Hindi mo tinulungan. Hindi ba siya dapat paluin? Anong pakialam ko? Talagang malas lang sila. Si Shen Mingchen na walang kwenta, pati anak niya, hindi niya maalagon. May gana ka pang sisihin ako. Oo nga. Noong una ikaw, ang nagpaalis sa kanila sa sasakyan. Sa totoo lang, ikaw ang pumatay sa kanila. Ngayon may gana ka pang sisihin ang iba. Kung talagang gusto mo ng anak, magpakasal ka na kay Xiao Su. At magkaanak ulit. Tita, Xiao Jia. Nangyari ang ganitong bagay, siguradong nagulat si Ate Yu. Ganito, umuwi muna kayo at magpahinga. Ako na ang baalang magpaliwanag kay Ate Yu. Sige. Tara. Ate Yu. Ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Huwag ka nang masyadong malungkot. Huwag mag-alala sa mga darating na araw. Lagi kitang sasamahan. Minsan naiisip ko, kung noong panahon na iyon, hindi ko sila pinababa. Siguro hindi mangyayari ang ganitong bagay. Ate Yu. Nagsisisi ka ba? Oo. Nagsisisi ako. Kung noong oras na iyon, hindi kayo dumating ni Kangkang, baka hindi sila bumaba ng sasakyan. Kung hindi siya bumaba ng sasakyan, baka hindi sila namatay. Kung ako ang personal na somando sa kanila, siguro. Sayang. Walang kung sakali sa mundong ito, lalo na ang gamot sa pagsisisi. At saka, huwag mong kalimutan, ikaw ang nagpumilit na makipag-agawan kay Shen Mingchen, para sa espesyal na gamot na iyon. Tama ka. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Huli na ang lahat. Ate Yu. Huwag ka nang masyadong malungkot. Palagi akong nandito para sa'yo. Lumabas ka muna. Gusto kong samahan si Yan at si Mingchen. Mas mabuti pang manatili ako dito para samahan ka. Pagkatapos ng lahat, sabi kong lumabas ka. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Sige. Lalabas na lang ako at maghihintay. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Mingchen. Mingchen. Huwag, Ginoo. Nanay. Bilang panganay ng pamilya Shen, anak ng pinakamayamang tao, magpapakamatay sa pagtalon, Mingchen. Kung mamatay ka, paano na si Mama? Pasensya na. Kasalanan ko ito. Tama na Mama. May sakit si Yan. Malubha ang sakit niya. Huwag kang mag-alala. Sa bahagi ni Yan, naayos na ni Mama, ang nangungunang pangkat ng medikal. Walang oras na dapat sayangin. Agad tayong lilipad paalis. Tama, Mama. Bago umalis, tulungan mo ako ulit. Sabihin mo. Hanapan mo ako ng 2 bangkay, na kamukha namin ni Yan, sa pisikal na katangian. Gusto mo bang? Gusto kong makita. Kung paano sila magdiwang. Kung paano sila
Sa oras ng kamatayan namin ni Yanyan, masaya silang mag-celebrate. Gawin mo. Ilagay sa katawan na iyon. Pagkakataon na sabihin sa kanya, sabihin mo na nung namatay ako, nawasak ang katawan ko. Ito ang dahilan. Kung hindi ako tatanggihan ni Lin Yu, sa kabila ng pangit kong itsura, malalaman niya ang katotohanan. Kung hindi niya ito mapansin, kung magsisi siya, may oras pa. Mula nang itinulak niya kami ni Yanyan, palabas ng sasakyan. Ang relasyon namin ay naputol na. At sinabi ko na noon na kailangan niyang magbayad. Simula ngayon, ang lahat ng Shen, ikaw na ang bahala. Ma, pakisabi mo. Noon, yung mga umaasa sa pamilya Shen, na nagdala ng mga investment at proyekto sa pamilya Lin, kanselahin lahat. Lin Yu, sulitin mo ang bago mong buhay. Ginoong Liu, kung walang problema ang proyekto, ang pakikipagtulungan natin. Pasensya na, pakikipagtulungan. Ginoong Liu, ano ang ibig mong sabihin? Ang proyektong ito, ang aming Yuanda Group, ay nakipagtulungan na sa Shenghao Group, nagpirma ng 10 taong kasunduan sa pakikipagtulungan. Kaya, Ginoong Lin, pasensya na. Grupo ng Shenghao. Iyan ay kompetisyon ng aming Lin Group, kumpanyang kakumpetensya. Ginoong Liu, ang proyektong ito, matagal na naming napag-usapan, noon pa man. Sa tingin mo ngayon, hindi yata maganda. Ang Yuanda Group ay nangungunang kumpanya sa Jiangcheng. Mr. Lin, sa tingin mo, sa lakas ng Lin Group, may karapatan ba na makipagtulungan sa Yuanda Group? Oo. Lin Group, kumpara sa Yuanda Group ni Ginoong Liu, ay medyo kulang ng kaunti. Pero, si Ginoong Liu ay kilalang tao sa industriya ng negosyo. Ang ganitong uri ng pagbabago ng isip ay maaaring makasira sa reputasyon ni Ginoong Liu. Nang ahas kang galitin ang pinakamayaman, ang pamilyang Shen na isang higanteng korporasyon, may lakas ng loob ka pang pag-usapan ang reputasyon, hindi na kailangan pang mag-alala si Ginoong Lin. Sa halip na mag-alala sa iba, mas mabuti pa, mag-alala ka na lang sa sarili mo, at sa Lin Group. Palem. Ginoong Liu, ano ang ibig mong sabihin? Dahil sa ating matagal ng pakikipagtulungan, bibigyan ko ng babala si Lin. May ilang tao na hindi kayang labanan ng Lin Group, hindi. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi kayang labanan. Hanggang dito na lang. Sana si Lin. Bahala ka na. Ginoong Lin, sa mga nakaraang araw, maraming mga kasosyo natin, biglang nag-anunsyo, na magtatapos na ang kontrata nila sa Lin Group, pati mga dating investment, ay kinansela na rin lahat. Hindi lang iyon, may ilan pang nag-anunsyo, hindi na makikipagtulungan, sa Lin Group, sa anumang paraan. Paano naman ang loan sa bangko? Lahat ay tinanggihan. Sabi ng bangko, masyadong mataas ang panganib, ng Lin Group. Mr. Lin, kung magpapatuloy pa ito, ang pondo ng Lin Group ay malapit nang. Alam mo ba kung bakit tinapos ang pakikipagtulungan? Mr. Lin, may kaibigan akong nagsabi na ang Lin Group ay nakagalit ng isang malaking tao. Ang malaking tao na iyon ang nagsabi, kaya may ilang tao na hindi bahagi ng Lin Group. Hindi. Sa totoo lang, kahit ako ay hindi nila kayang galitin. Ang Lin Group, kamakailan, ay walang nakakasalamuha na mga bigating tao. Paano nila magagawang magalit? Alam mo ba kung sino ang malaking tao? Mukhang natatakot ang taong iyon. Hindi maglakas loob magsalita, agad na alamin ang pagkakakilanlan ng tao. Kung talagang ang Lin Group natin ay hindi sinasadyang nakasakit sa kanya, kailangan agad humingi ng tawad sa kanya. Mr. Lin, sa mga nakaraang araw, ang stock ng Lin Group ay bumaba ng 5%, naabot na ang pinakamababang record sa kasaysayan.
Kung magpapatuloy pa ito, baka ang Lin Group ay wala pa bang balita tungkol sa malaking tao na iyon? Nagpadala na kami ng tao para mag-imbestiga, pero napakalihim ng kanyang impormasyon. Sige, umalis ka na. Opo, Mr. Lin. Araw-araw kang hindi umuwi ng bahay. Galit si Xiaosu, alam mo ba? Xiaosu. Nanay, sa mata mo, siya lang ba, si Xiaosu? Alam mo ba? Na malapit nang magsara ang kumpanya. Kung magsara, magsara na. May pera naman tayo. Pera. Alam mo ba na malapit nang mabangkarote ang pamilya natin? Ang kotse at ipon, lahat ay gagamitin na pambayad ng utang. Hintayin mo pa, baka wala na tayong makain. Paano mangyayari yun? Bakit hindi? Ginoong Lin, hindi ka pwedeng pumasok. Ako ang kapatid ng inyong presidente. Maniwala ka o hindi, ipatatanggal kita sa ate ko. Hindi talaga pwede, Ginoong Lin. Umalis ka, ate. Ate, Boss Lin, ate. Tulungan mo ako. Boss Lin, pilit na pumapasok si Ginoong Lin. Ako, ate. Tulungan mo ako. May utang ako sa sugal. Papatayin nila ang kamay ko. Ikaw, magpadala ka agad ng 500,000. Lin Jia, nagsugal ka na naman. Ate. Naglaro lang ako sandali. Hindi ko inaasahan. Natalo ako ng kaunti. 500,000. Tawag mo dyan kaunting pera. Ate, huwag mo nang sabihin yan. Pakilipat mo na ang pera sa akin. Talagang puputulan nila ang kamay ko. Wala akong pera. Wala kang pera. Lin Yu, ikaw ang presidente ng isang malaking kumpanya. Wala ka man lang 500,000. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ako. Mamamatay ako dito. Sige, mamatay ka na lang. Sakto lang. Para makabawi ka sa bayaw mo at kay Yan Yan. Lin Yu, naiintindihan ko. Ginagawa mo ito para sa walang kwentang iyon, at para sa batang babae na iyon. Gusto mong maghayganti sa akin. Sasabihin ko sa iyo. Kung hindi ako masaya, hindi ka rin magiging masaya. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ibubunyag ko. Ang tungkol kina Shen Mingchen at Yan Yan, yung pagpapababa sa bus, sabihin mo sa mga reporter. Gusto kong malaman ng lahat. Ang presidente ng Lin Group. Kung anong klaseng, masamang babae siya. Nanganganib kang takutin ako. Ano ngayon kung tinatakot kita? Bilisan mo at ilipat ang pera. At ikaw pa ang ate ko. Ang pera mo ay pera ko rin. Walang hiya ka. Ikaw, Ginoong Lin. Nahanap na ang impormasyon tungkol sa malaking tao na iyon. Ano ang pangalan niya? Saan siya nakatira? Ito. Lin Jia. Lumabas ka muna. Ayoko. Maliban na lang. Ay transfer mo muna ang pera. Lumayas ka agad. Kung hindi, tatawag ako ng security para palayasin ka. Lin Yu. Ang lupit mo. Makikita mo. Sabihin mo agad kung sino siya. Alam ko lang na ang apelyido niya ay Shen. Mayaman siya. Apelyido Shen. Baka siya. Baka siya. Siya nga. Hindi. Imposible ito. Siya ay isang manugang ng pamilya Lin, at patay na siya. Alamin agad lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, kasabay nito. Ang Lin Group, may alitan ba sila? Opo, Lin. Isang malaking tao. Alitan. Sabi ko nga, Lin Yu, bakit ka sobrang abala kamakailan? Yun pala, may kinakausap kang malaking tao. Kung ipapasa ko ang balitang ito, kay Kuya Suwen, siguradong kikita ako ng malaki. Totoo ba ang balita? Syempre naman, Kuya Suwen, narinig ko mismo ito.
Kaya pala ngayon, ang Lin Group, bagsak na bagsak. Nalaman ko na nakagalit siya ng isang malaking tao. Mukhang si Lin Yu na babae, ay hindi na mapagkakatiwalaan. Kuya Suwen, ano ang iniisip mo? Wala naman. Iniisip ko lang kung paano matutulungan si Ate Yu. Malalampasan natin ito. Kuya Swen, ang bait mo talaga sa ate ko. Tingnan mo. Nagbigay ako ng napakahalagang impormasyon. Tama ba? Xiao Jia, naiintindihan. Simula nang si Shen Mingchen na walang silbi. Pagkatapos mamatay, si Yuja, parang hindi na siya interesado sa akin. Ganito na lang, pagkalipas ng ilang panahon, ibabalik ko sa iyo lahat, kasama ang tubo. Kuya Swen, hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Ayon sa pagkakaalam ko, ang ate ko dati, ay nagbigay sa iyo ng maraming pera. Lahat ng iyon ay pera ko, wala kang pakialam. Yung pera na iyon, matagal nang kinuha pabalik ng ate mo. Ganito na lang. Kakausapin ko si Ate Yu para sa'yo. Dahil kapatid ka naman niya, imposibleng hindi. Tingnan kita na maputulan ng kamay. Sige. Nandito lang ako. Salamat kay Kuya Swen. Mali. Salamat sa magiging bayaw ko. Sige na. Aalis na ako. Kung hindi lang dahil, hindi pa ako nakakahanap ng bagong sponsor. Sino ang papansin sa inyong magkapatid? Kayong dalawang tanga. Tatay, maganda ba ako? Siyempre naman, ang yanyan namin, ang pinakamaganda sa buong mundo. Ming Chen. Ngayon ang Lin Group ay nasa bingit ng pagkalugi. Si Lin Jia ay nahaharap sa malaking utang sa sugal. Ang aking biyenan ay patuloy pa rin sa pagwawaldas. Mimi, tungkol naman kay Suwen. Araw-araw pa rin niyang iniisip kung paano makakakuha ng benepisyo ng palihim mula kay Lin Yu. Hindi pa sapat kung ikukumpara sa pinsalang ginawa nila kay Yan Yan. Ming Chen, gusto ni Mama na maghanda ng isang pagbabalik na salo-salo para sa inyo ni Yan Yan. Sige. Tama lang na ibalik ang pagkakakilanlan ng anak ng pinakamayaman kay Yan Yan. Sa pagkakataong ito, dapat magarbo ang pagbabalik na salo-salo. Kailangan malaman ng buong mundo na ang mahal kong apo na si Yan Yan ay walang kapantay, ang pinakamaliwanag na prinsesa. Oo. Bukod pa rito, gusto ko pang imbitahan ang dalawang tao. Sino po? Ginoo, Lin Yu, at Suwen. Ibig mong sabihin, si Suwen kay Lin Yu ay para lang sa pera. At ngayon ang Lin Group ay malapit ng bumagsak. Siguradong gagawa ng paraan si Suwen para humanap ng bagong kakampi. Kung malalaman niya na ang pinakamayaman sa mundo ay magdaraos ng pagbabalik na salo-salo, siguradong pupunta siya. Ano ang kinalaman nito kay Lin Yu? Walang pagkakakilanlan at background si Suwen, kaya kailangan niyang gamitin si Lin Yu, ang pagkakakilanlan ng presidente ng Lin Group. Ngayon, ang Lin Group ay nasa panganib. Lin Yu, hindi rin niya palalampasin ang pagkakataong ito. Talagang anak kita. Talagang matalino ka. Sa oras ng pinakamatinding pag-asa, saka sila bigyan ng pag-asa. Gusto kong ay paraanes kay Lin Yu ang kawalan ng pag-asa namin ng aking anak na babae. Ngunit, anak, kung wala ang imbitasyon na ipinadala ng pamilya Shen, kahit si Lin Yu ay presidente ng Lin Group, sa tingin ko, wala rin siyang karapatang dumalo. Para magkaroon ng pagkakataon, kumapit sa pinakamayamang tao sa mundo. Naniniwala ako sa kanila, gagawin nila ang lahat ng paraan para makakuha ng isang imbitasyon. Ate Yu, may napakalaking magandang balita. Suwen. Sa kalagayan ng Lin Group ngayon, ano pang magandang balita ang meron? Ate Yu, narinig ko, ang pinakamayamang pamilya Shen sa mundo ay magdaraos sa Jiangcheng para sa kanilang sarili at sa kanilang nawawalang anak na babae ng isang pagbabalik na salo-salo. Isipin mo, kung makakakuha tayo ng pagkakataon na makuha ang pabor ng pinakamayaman, ang problema ng Lin Group, hindi ba't agad na itong malulutas? Totoo. Siyempre totoo, nalaman ko ito sa pamamagitan ng maraming koneksyon para malaman ito, anak ng pinakamayaman.
Pamilya Shen. Shen na naman. Dati sinabi ko na ang Lin Group, ang nakaaway na malaking tao ay Shen din. Talaga ba? Imposible. Ang anak ng pinakamayamang tao sa mundo. Paano niya mapapansin ang maliit na Lin Group? Bukod pa rito, hindi ko pa kailanman nakilala ang anak ng pinakamayamang tao sa anumang pagkakataon. Ano ang sinasabi mo, Ate Yu? Su Wen. Maganda ang pagkakataon, pero sa ganitong klaseng piging, mukhang wala tayong karapatang dumalo. Ate Yu. Basta't may imbitasyon, syempre makakadalo tayo. Madali lang sabihin mo, pero iyon ay pagbabalik na handaan ng anak ng pinakamayaman. Kung dati, ang Lin Group namin talagang walang karapatang dumalo. Pero, ngayon, anong oras na, nagpapaligoy-ligoy ka pa? Ate Yu, nalaman ko na lahat. May nagbebenta ng imbitasyon sa pagbabalik ng pinakamayaman. Ganun ba? Pwede na tayong pumunta. Totoo ba ang balita? Baka naman niloloko lang tayo. Totoo yan. Narinig ko na ang nagbebenta ay assistant ng pamilya ng pinakamayaman. Pero, ang ganitong klaseng imbitasyon ay siguradong mahal. Magkano? Tansya ko. Hindi bababa sa 1 milyon. Ngayon, baon sa utang ang kumpanya. Baka nga sa susunod na buwan, hindi na makapagbigay ng sahod sa mga empleyado. Ni 1 milyon ay hindi kayang ilabas. Mukhang ang babaeng ito, talagang wala na tayong pera. Ate Yu, alam kong mahirap ang sitwasyon ng kumpanya, pero baka ito na ang huling pagkakataon natin. Pag-isipan mo, kung magtagumpay tayong makipagkita sa pinakamayaman, ang balik nito ay maaaring milyon, o kahit bilyon pa. Mas mabuti. Mas mabuti ito kaysa maghintay na lang ng kamatayan. Ate Yu, huwag ka nang mag-alinlangan pa. Ang ganitong pagkakataon ay bihirang dumating. Maari pang ang sabihin na ito ang magbabago ng kapalaran ng Lin Group. Su Wen, may 1 milyon sa card na ito. Ito na lang ang natitirang pondo ng kumpanya at ako. Pakiusap, kailangan mong makamit ito. Imbitasyon para sa pagbalik ng pinakamayaman. Matagal ko nang nakipag-usap sa kanila tungkol sa presyo na 700,000. Ngayon, nadagdagan pa ng 300,000. Assistant Wang, hindi ba't napag-usapan natin ang 700,000? Bakit bigla na lang naging 1 milyon? Kahit na si Lin Yu na babae, totoong nagbigay ng 1 milyon. Pero kung ilalabas ko lahat, paano pa ako kikita? Ginoong Su. Ito ay ang pagbabalik ng pinakamayamang tao sa mundo. Ang halaga nito, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Mamaya. Baka hindi na lang 1 milyon ito. Pwede bang mas mura ng kaunti? Kung sa pagkakataong ito, makukuha ko ang pabor ng pinakamayaman, tiyak na babayaran kita ng malaki sa hinaharap. Mukhang si Ginoong Su ay hindi talaga seryosong bumili. Kung ganoon, hindi na kita pipilitin. Palm na, hintayin. Sandali lang, ibebenta ko. Huwag na. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Pagkakataon na ito. Assistant Wang, may 1 milyon sa card na ito. Pwede mong i-check anytime. Binabati ko si Ginoong Su at President Lin. Sa pagkakataong ito, pag-angat sa tagumpay. Nagawa na ni Sir ang trabaho. Magaling na trabaho. Ang 1 milyon na ito ay bonus mo na. Maraming salamat, Sir Lin Yu. Su Wen. Talagang inaabangan ko ang muli nating pagkikita. Narinig ko na ang tagapagmana ng pamilya Shen ay matagal nang nasa labas at kamakailan lang bumalik sa pamilya. Hindi lang iyon.
Sinasabing ang tagapagmana ay may dalang anak na babae. Sobrang mahal na mahal siya ni matandang ginang Shen. Binili niya ang buong bayan ng mga fairy tales sa Northern Europe para gawing parke. Bilang isang pasyalan, talagang hindi matatawaran ang kayamanan ng pamilyang Shen. Tunay na napakayaman nila. Su Wen, siguraduhin mong mag-ingat ka. Huwag mong masaktan ang kanilang damdamin. Huwag kang mag-alala, Ate Yu. Alam ko ang dahilan ng pagpunta natin dito. Layunin. Sa ganitong engranding handaan, siguradong maraming tao. Dumating na ang anak ng mayaman. Mas mabuti kung makakapaglapit sa pinakamayaman. Kahit hindi magtagumpay, pwede pa ring makipagkaibigan sa isa o dalawa, sa mga bagong mayaman. Tingnan. Ang tagapagmana ng pamilya Shen, at ang kanyang anak na babae ay dumating na. Ito. Hindi ba't anak ng pinakamayaman? 不是说首富之子 Kasama ba ang maliit na prinsesa? 小公主怎么了？ Mga bisita. Salamat sa inyong pagdalo, sa pagbabalik ng anak ng pinakamayaman. Ang anak ng pinakamayaman at ang maliit na prinsesa ay narito na. Nagpapahinga sila sa VIP room. Mamaya ay maaari na silang makipagkita sa inyo. Maari kayong maglibot muna. Kakaiba. Bakit palaging pakiramdam na may kaba sa puso? Shen Mingchen. Ate Yu. Anong tinitingnan mo? Su Wen. Kanina. Parang nakita ko sina Mingchen at Yanyan. Ate Yu. Nagkamali ka yata. Si Kuya Shen at si Yanyan, umalis na sila. Kung tutuusin, kahit buhay pa sila, dito naman, ito ang handaan ng anak ng pinakamayaman. Paano sila makakapunta dito? Ate Yu. Ikaw talaga, sobrang namimiss mo sina Kuya Shen at Yanyan, kaya nagkamali ka ng tingin. Pwede ba? Talaga bang namalikmata lang ako? Ate Yu, ang charity auction na ito, malapit nang magsimula. Tansya ko ang anak ng bilyonaryo, ay malapit nang dumating. Tara, pumasok na tayo. Narinig ko na ang halaga ng charity auction ngayon ay ibibigay lahat sa welfare center. Ang tagapagmana ng pamilya Shen ay mabait at mapagbigay. Kapag nakipag-ugnayan tayo sa kanya, ang krisis ng Lin Group ay masosolusyonan. Mga kaibigan, ngayon ay magsisimula na ang ating charity auction. Opisyal na itong nagsisimula. Ang item na ito ay ang nag-iisang item sa auction na ito. Ang panimulang presyo ay 1 milyon. Narinig ko na ang pluma na ito ay regalo ng anak ng pinakamayaman para sa anak na babae ng isang kilalang tao. Kung sino man ang makakabili nito para sa anak ng pinakamayamang tao, hindi ba't? Ate Yu. Ang ballpen na ito ay para sa tagapagmana ng pamilya Shen na espesyal na inihanda para sa kanyang anak na babae. Kung tayo ay makakabili nito at ibigay sa kanya, ang Lin Group ay muling mabubuhay. Tama ka. Narito ang tagapagmana ng pamilya Shen at ang kanyang anak na babae. Papasok na. Bakit ikaw? Imposible. Ikaw at si Yanyan, hindi ba kayo? Paano? Nakita mo ako at ang anak mo, hindi siya namatay. Nadismaya ka ba? Alam ko na.
Mula simula hanggang dulo, niloloko mo si Yujia. Hindi ka talaga namatay, hindi ka rin tumalon. Huwag mong apihin ang tatay ko. Shen Mingchen. Napaka-demonyo mo. Para linlangin ang damdamin ko. Nagkunwari ka pang patay. Oo nga, Ate Yu. Sa tingin ko itong inutil, ay guilty sa kanyang ginawa. Nagkunwari siyang patay sa labas ng matagal. Baka kung sino, ang kasama niyang babae. Ikaw na mahirap, paano ka nakarating sa ganitong lugar? Ikaw ba, hindi ka na makapagtagumpay sa labas? Gusto mong makipagbalikan? Alam mong kasama ko si Suen. Pumunta sa pagbabalik na salo-salo. Kaya sinadya mong sumunod, di ba? Pumunta rin ako para sa pagbabalik na salo-salo. Ikaw. Sa ganitong antas ng salo-salo, hindi ka makakapasok ng walang imbitasyon. Katulad mo, na umaasa lang sa babae. Baka naman, palihim kang pumasok dito. Manager. May isang, walang imbitasyon na mahirap, na nakapasok dito. Itapon mo agad. Ang hampas lupang ito. Kung hindi, ikaw na manager, huwag mo nang asahan. Paano mo nalaman na wala akong imbitasyon, Shen Mingchen? Huwag ka nang magulo dito. Ang anak ng pinakamayaman ay parating na, Ginoo. Pakita mo ang imbitasyon mo. Nakalimutan ko ang imbitasyon ko. Anong nakalimutan? Wala kang silbi, wala ka talagang imbitasyon. Shen Mingchen. Dalhin mo na si Yan Yan at umalis, sa ganitong lugar. Hindi ka dapat nandito, kung wala kang imbitasyon, Ginoo. Sige. Kahit wala akong imbitasyon. Pero meron akong ito. Supreme Black Dragon Card. Pero meron akong ito. Supreme Black Dragon Card. Anong Supreme Black Dragon Card? Tingnan ko nga, mukhang wala pang 10 piso, na paninda sa bangkita. Shen Mingchen. Ikaw pa rin ang walang kwenta. Kahit ang ganitong panloloko, at kababuyan, nagagawa mo pa rin. Paano mo nalaman na peke itong card ko? Ikaw na umaasa kay Yujia, para mabuhay, gigolo. Paano magkakaroon ng Black Dragon Card, Mingchen? Huwag kang magulo dito. Ako ang presidente ng Lin Group. Kahit ako, hindi ko narinig ang tungkol sa Supreme Black Dragon Card. Anong klaseng card yan? Low class na card. Katulad ng iba. Hindi ka aya-aya. Nakakahiya talaga. Ang taong ito ay masyadong mayabang. Kung sasabihin ko, ang card na ito ay totoo. Shen Mingchen. Anong oras na? Nagpapanggap ka pa rin. Ate Yu. Kung talagang gusto ng walang silbing ito na mamatay, hayaan na lang ang manager. Suriing mabuti. Sa oras na iyon, ang walang kwentang ito ay magpapakita ng tunay na anyo. Halika, sa harap ng lahat. Suriin mo ang Black Dragon Card na ito, kung tunay ba ito. Ang mga pattern dito ay natatangi sa pamilyang Shen. Hindi ito maaaring mali, totoo ito. Imposible ito. Bakit hindi ko ito narinig? Ang Supreme Black Dragon Card. Ang Supreme Black Dragon Card na ito ay pag-aari ng Shen Group at eksklusibo sa tagapagmana. Isa lang ito. Anong sinabi mo? Siya ay tagapagmana ng pamilya Shen. Sinasabi mong siya ay tagapagmana ng pamilya Shen. Nakakatawa talaga. Kung siya ang tagapagmana ng pamilya Shen, ako ang pinakamayaman sa Shen. Siya ay isang house husband na nagluluto sa bahay. Sinasabi mong siya ay tagapagmana ng pamilya Shen. Imposible yan. Sigurado akong nagkamali ka, Ginoong Lin. Ang card na ito ay talagang ang Supreme Black Dragon Card. Dito sa ibabaw, mayroon pang natatanging dragon pattern ng Dragon Country. Hindi ako magkakamali. Imposible ito. Kahit na anong card ito. Totoo ang Supreme Black Dragon Card. Pero hindi ito maaaring kanya. Oo nga. Baka ninakaw lang niya ito kung saan. Kuya Shen. Hindi ko akalain na ganito ka palang tao. Tama na, Shen Mingchen. Nagkunwari kang patay kasama ang bata. Niloko mo ang damdamin ko. Nagmumukhang peke ka na naman dito. Kung matalino ka, umalis ka na agad. Hindi ito lugar para sayo. Oo nga, Kuya Shen.
Para sa ikabubuti mo rin, Ate Yu. Sa party ng anak ng pinakamayaman, nagpanggap ka na ikaw ang pinakamayaman. Kapag nalaman nila ito, siguradong hindi ka nila palalampasin, Ming Chen. Alam ko, ginawa mo ito para makakuha ng atensyon ko. Pero ang ginawa mo ay masyadong walang galang. Ginoong Lin, napaka-ilusyonado mo naman. Nandito ako, hindi para sa'yo. Nandito ako para sa anak ko. Bibilhin ko ang napakamahal na panulat na ito. Ano? Ikaw. Wala kang ang 100 piso sa bulsa mo, pati pamalengke, hinihingi mo pa kay Ate Yu. Ang kapal ng mukha mo, nasabihin na bibilhin mo ang napakamahal na panulat na ito. Shen Mingchen, huwag kang magulo dito. Ang bawat item dito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo hanggang milyon. Ikaw na manugang ng pamilya Lin. Paano ka magkakaroon ng ganitong kalaking pera? Paano mo nalaman na wala akong pera? Kung may pera ka, paano ka magiging ang espesyal na gamot ni Yan Yan? Sa madaling salita, wala kang pera, inutil. Shen Mingchen, pinapayuhan kitang umalis na. Kung hindi mo kayang bayaran, makukulong ka. Kaya tayo maghintay at tingnan natin. Susunod, magpapatuloy ang auction. Hindi ba't sinabi na ang tagapagmana ng pamilya Shen at ang batang prinsesa ay tiyak na dadalo sa auction na ito? Bakit nagsimula na ang auction? Pero hindi pa rin sila nakikita. Baka may nangyaring abala, Ate Yu. Ang pinakamahalaga ngayon ay magmadali. Kuhanan mo ng litrato ang ballpen na ito tungkol kay Shen Mingchen. Mamaya darating ang tunay na may-ari, matutuklasan niyang ang upuan niya ay inupuan ni Kuya Shen. Siguradong hindi siya palalampasin. 1,100,000, 1,300,000, 1,400,000. Si Miss Lin, 1,400,000, isang beses. 1,400,000, 2 beses, 5,000,000. 5,000,000. Saan ka kumuha ng 5,000,000 pangbid? Kuya Shen, hindi kaya. Ang perang nakuha mo sa mayamang babae ay ginamit mo na lahat. Huwag kang magpanggap na mayaman. Mag-ingat, baka hindi mo makontrol. Tahimik. Ang ginoong ito ay nagbid ng 5,000,000. 5,000,000, una, 5,000,000, pangalawa. Para sa Lin Group, para mabuhay muli. Laban. 510,000. 10,000,000. 10,000,000. Napakalaking halaga niyan. Ate Yu, talaga bang kayang maglabas ni Shen Mingchen ng 10,000,000? Baka naman talaga siyang tagapagmana ng pamilya Shen. Imposible yan. Matagal na kaming kasal, malaki na ang mga bata, alam ko naman ang ugali niya. Talagang gusto lang niyang kontrahin ako. 1,000,000 at 10,000. Lin Yu, talagang nag-invest ka ng malaki. Ang Lin Group mo, halos malugi na. May pera ka pa ba para dito? Mas mabuti pa. Ibigay na lang sa iyo, hayaan mo akong kalabanin ka. May sapat ka bang pera para dito? Tatay. Gustong-gusto ni Yan Yan ang ballpen na ito. Kung gusto ni Yan Yan, bibilhin ito ni tatay para kay Yan Yan. Pero itong ballpen, mahal ba ito? Hindi mahal. Basta ang perang makukuha sa huli ay idodonate sa ampunan para sa mga kapatid. Magkano man, handa si Papa na magbayad. Oo nga. Buti na lang at hindi ako nagpadalos-dalos. Ibinigay ko kay Lin Yu. Ang makipagtalo sa kanila ay maliit na bagay. Mas mahalaga na masaya si Yan Yan. At ang donasyon sa ampunan, ang pinakamahalaga. Sindihan ang lampara.
Sindihan ang lampara. Ito ay para lamang sa tagapagmana ng pamilya Shen, na may kakayahan, na bilhin ang mamahaling panulat na ito, at i-donate sa ampunan. Siguradong ang tagapagmana ng pamilya Shen, ang siyang nag-donate nito. Shen Mingchen, huwag kang magulo dito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng punto ng langit? Huwag kang magpaka-eskandalo dito, pwede ba? Si Yan sumunod sa'yo, napapasama siya dahil sa'yo. Punto ng langit pa. Kaya mo bang bayaran? Gamitin mo ang card. Akala mo ba na gamit ang ninakaw na black card na ito, makakakuha ka ng pera? Paano mo nalaman na hindi ako makakakuha ng pera? Ay swipe mo na. Huwag ka nang magkunwari pa. Ang card na ito ay hindi makakakuha ng pera. Anong nangyayari? Ayaw na ni Yan ng panulat. Shen Mingchen, huwag mong isama ang anak mo para mapahiya ka lang. Ginoo, maaaring ang inyong black card ay masyadong mataas ang antas. Kailangan gamitin ang POS machine na eksklusibo para sa mga mataas na opisyal ng Shen Group, eksklusibo para sa mga nakatataas. Kailangan itong aprubahan ni Assistant Teng Wang para makuha ito. Kailangan gamitin ang ganitong POS machine para sa tagapagmana ng pamilya Shen lang. Tingnan mo, baka pwede mong kontakin si Assistant Teng Wang. Si Assistant Teng Wang ay sobrang abala. Imposible na ikaw ang mag-aproba. Siya, hindi siya, tagapagmana ng pamilya Shen. Assistant Wang, sa loob ng 5 minuto, pumunta sa bulwagan. Shen Mingchen, huwag ka nang magkunwari, pwede ba? Napaka-arogante. Kahit ako wala, ang personal na numero ni Assistante Wang. Hindi lang ikaw may numero, nang ahas ka pang utusan siya. Akala mo ba talaga, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Shen? Guardia. Itapon mo siya palabas. Bitawan mo ako, nandito tayo sa isang charity auction. Hindi ito palabas ng mga payaso. Simula pa lang ng pagpasok niya, dapat pinalayas na siya. Ming Chen, bibigyan kita ng respeto, mas mabuti pang ikaw na ang lumabas. Huwag ka nang magulo dito. Mahalaga sa akin ang auction na ito. Kailangan kong makilala ang anak ng pinakamayaman, tatay. Bitawan mo ako, malapit na dumating si Assistant Wang. Bitawan niyo ang tatay ko. Yan. Bitawan niyo ang tatay ko. Yan. Lin Yu, si Yan ay anak mo rin. Paano mo nagawa ito ng paulit-ulit? Sasaktan mo siya. Sumama si Yan sa'yo. Napariwara siya dahil sa'yo. Kukunin ko siya. Yan. Papa. Pakawalan niyo ang papa ko. Dumating na si Assistant Wang. Talagang dumating si Assistant Wang. Pwede bang? Siya talaga ang tagapagmana ng pamilya Shen. Anong ginagawa niyo? Assistant Wang, bakit ka nandito? Assistant Wang, nandito ka nga talaga. Bitawan mo. Lumayas ka. Oo. Sir, ayos ka lang ba? Tinawag ni Assistant Wang si Young Master Shen Mingchen. Pwede bang? Pwede bang siya talaga ang anak ng pinakamayaman? Walang problema. I swipe ang card. Matagumpay ang pag-swipe ng card. Hindi ito posible. Siya talaga ang tagapagmana ng pamilya Shen. Ang item na ito ay mapupunta sa nakuha na ni Mr. Shen. Congratulations, Mr. Shen. Si Assistant Wang ay babae. Si Assistant Wang lang ang makakapag-swipe ng card. Alam ko na, mga kaibigan. Si Shen Mingchen. Hindi talaga anak ng pinakamayaman. Ang dahilan kung bakit siya nakakapaglabas ng pera, ay dahil kay Assistant Wang. Inalagaan si Shen Mingchen. Tama. Ako ang asawa ni Shen Mingchen. Hindi ko alam na marami siyang pera.
Si Shen Mingchen pala, ay alaga ni Assistant Wang. Pakiusap, mag-ingat kayo sa inyong salita, ang ebidensya ay nandito. Ano pang patunay ang kailangan? Kung hindi, siya lang mag-isa sa bahay, isang house husband na nagluluto, anong karapatan niyang tumayo dito? Dahil ako si Shen Mingchen, tagapagmana ng pamilya Shen. Shen Mingchen. Sa tingin ko, may nangyari sa'yo. Nasira na yata ang ulo mo. Shen Family Group. Bilyon-bilyon ang yaman. Ano ka ba naman? Ang lakas ng loob mong magpanggap na tagapagmana. Lin Yu. Isang salita ko lang. Kayang pabagsakin ang Lin Group. Shen Mingchen. Nagpapanggap ka pa. Alam mo ba ang Shen Group ay ang pinaka-namunguna? Akala mo ba na ikaw, na isang hamak na tao, ay kayang abutin ito? Kung talagang ikaw, ang tagapagmana ng pamilya Shen, paano ka magiging kontento, na maging house husband ng maraming taon? Akala ko noon na mahalaga sa iyo ang karera, kaya naging pinakamalakas mong suporta ako, pero hindi ka lang nagloko. Laging iniisip, ang anak ng iyong unang pag-ibig, ang sarili mong anak, ay itinuturing mong walang halaga, sobrang nakakadismaya ka. Bawat buwan binibigyan kita ng napakaraming pera, hindi ka pa rin kontento. Napakaraming pera. 3,000 kada buwan. Tawag mo dyan marami. 3,000 lang kada buwan. Ano ang magagawa niyan? Si Lin ay isang presidente. Pero 3,000 lang kada buwan. Shen Mingchen, huwag kang magmayabang. Narinig ko ang Shen ang pinakamayaman, malapit na dumating. Kapag dumating na siya, siguradong palalayasin niya, ang walang silbi na yan. Sino ang palalayasin niyo? Chairman, sa wakas, nandito na kayo, kanina lang. May naglakas loob magpanggap na anak nyo, talagang walang takot. Itapon mo na siya agad. Oo nga, Chairman Shen. Itong si Assistant Wang, hindi lang siya abusado, may kinukup-kup pa siyang kabit, pinoprotektahan pa niya ito, nagpapanggap na tagapagmana mo. Ang ganitong klaseng assistant ay hindi karapat-dapat, dapat lang natanggalin. Oo, tanggalin mo siya. Chairman Shen, tingnan mo, kumusta ako? Kaya kung gawin lahat, hindi ako mas mababa kay Assistant Wang. Ako rin. Handa akong pagsilbihan ka. Hindi ka tao ni Lin Yu. Ang babaeng tulad niya na walang alam sa romansa, wala ka sa kalingkingan ng ganda ninyo. Su Wen, ikaw, kung mapapalapit ka sa pinakamayaman ng pamilya Shen, ang matandang iyon, basta mapaligaya mo siya, kapag namatay ang matandang iyon, ako ang magiging pangunahing tagapagmana, kahit ang tagapagmana ng pamilya Shen, kailangan akong bigyan ng daan. Assistant Wang, totoo ang sinasabi nila. Nagpapakup-kup ka ng kabit, at ginagamit mo ang posisyon mo. Chairman, ako, oo. Siya nga. Siya ang nagpapanggap na anak mo. Walang hiya. Pinaabot ang aking anak, at ang aking apo, sa ganitong kalaking kahihiyan. Pinaabot ang aking anak, at ang aking apo, sa ganitong kalaking kahihiyan. Ano ang sinabi nyo? Ang ibig nyong sabihin ay, siya. Ang inyong anak. Yan. Lola, natatakot ako. Yan, magpakabait ka. Nandito si Lola. Walang sino man ang makakapang-api sa aking mahal na apo. Imposible. Imposible. Isa lang siyang manugang sa pamilya Lin. Isa lang siyang parasitong nabubuhay sa mga babae. Paano siya magiging anak ng pinakamayaman? Sabihin mo sa akin, lahat ng ito ay peke, di ba? Totoo lahat ito. Ginang Shen, baka nagkamali kayo. Maaaring, kahawig lang niya ang anak nyo. Paano kaya? Tingnan mo ulit.
Sarili kong anak, hindi ko ba siya makikilala? Kayo. Ininsulto niyo ang anak ko. Inapin niyo ang apo ko. Isang babaeng hindi tapat. Ayos lang sana, pero pinayagan pa ang kalaguyo. Inapi ang anak ko, at ang apo ko. Anak. Apo. Ming Chen. Ano ang balak mong gawin sa kanila? Ang pinaka-importante sa kanya ay ang Lin Corporation, hindi ba? Kaya pabagsakin natin ang Lin Group hanggang sa mabangkarote ito. Mahal. Alam kong nagkamali ako. Tingnan mo. Tingnan mo tayo, sa dami ng taon nating mag-asawa. Tingnan mo si Yan Yan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal. Yan Yan. Yan Yan. Tulungan mo si Mama magsalita. Yan Yan. Yan Yan. Alam ni Mama na nagkamali siya. Tulungan mo si Mama. Shenge. Hindi, amo. Pakiusap, maawa ka. Palayain mo ako. Palayain mo ako, parang utot. Siya. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Sinabi niya na wala kang kwenta. Sa pamilya Lin, isa ka lang palamunin. Kaya ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagunjok sa akin. Mahal. Mahal. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam mo, mahal kita at si Yan Yan. Talagang mahal ko kayo. Pag-ibig. Lin Yu. Simula nung itinulak mo kami ni Yan Yan, palabas ng sasakyan. Ang ating pagsasama bilang mag-asawa, ay tapos na. Simula nung hindi mo inisip ang buhay ni Yan Yan, nang ninakaw mo ang gamot. Hindi ka nakarapat dapat, na maging ina niya. Mahal. Mahal. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nangangako ako. Nababawi ako sa'yo. At babawi ako kay Yan Yan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung talagang mahalaga kami sa'yo, ni Yan Yan, tatanggalin mo ang puting tela, at hahanapin ang katotohanan. Pero hindi mo ginawa. Sa kaibuturan ng puso mo, hindi mo kami itinuring, bilang asawa at anak. Ang mahalaga sa'yo ay kami ni Yan Yan, anak ng pinakamayaman, at tagapagmana ng mayamang pamilya. Hindi ganito. Mahal. Mahal ko kayo. Kuya Shen. Alam kong nagkamali ako. Wala talaga akong kinalaman dito. Sir, paano ito haharapin? Umaga na. Hayaan mong mabankrupt ang Lin Group. Tungkol sa kanya. Inagaw niya ang espesyal na gamot ni Yan Yan. Pinilit akong tumalon. Diretso na sa pulis. Ano ang sinabi mo? Pinilit ka ni Suwen na magpakamatay. Suwen. Bakit mo ginawa ito? Si Ming Chen ay asawa ko. Lin Yu, nagsisinungaling ka. Ikaw ang laging nagsasabi na si Shen Xiao ay isang walang kwentang manugang ng pamilya nyo. Sa totoo lang, hinahamak mo si Shen Xiao. Nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Shen Xiao, Shen Xiao, pasensya na po kayo. Talagang wala akong kinalaman dito. Ako rin ay nalinlang ng babaeng ito. Tumahimik ka, Ikaw ang palaging nagbubulong sa akin. Sinasabi mo na si Ming Chen ay walang silbi. Naapektuhan lang ako ng sinasabi mo. Mahal. Mahal. Hindi ko talaga alam si Suwen na gagawin niya ito. Ang Lin Group ay lahat ng aking pinaghirapan. Higit pa, ito ang pundasyon ng ating pamilya, mahal. Lin Yu. Ang Lin Group ay dati ng isang malapit ng mabangkarote ang maliit na kumpanya. Sa mga nakaraang taon, kung wala ang lihim na tulong ng pamilya Shen, matagal nang nabangkarote ang Lin Group. Ngayon, binabawi ko lang ang lahat ng ito. Dapat sana'y isang mayamang ginang. Ngayon ay naging isang payaso.
Nakakatawa talaga. Nagkamali sa pag-aakala na ang perlas ay isang mata ng isda. Ngayon alam ko na, si Mr. Shen ay anak ng pinakamayaman, kaya nagsimula na akong magpursige at magsisi. Mahal. Talagang alam ko na ang aking pagkakamali. Isipin mo na lang na, marami na tayong taon na magkasama. At, Yan. Hindi pwedeng wala si Yan ng kanyang ina. Yan. Tulungan mo si Mama na makiusap kay Papa. Pwede ba? Talagang alam na ni Mama ang kanyang pagkakamali. Yan. Ngayon alam mo na ikaw ang ina ng bata. Iniwan mo kami ni Yan nang pinababa sa kotse. Bakit hindi mo naalala na may anak siyang babae? Huwag mo akong tawaging asawa. Ikaw na babae. Wala kang karapatang pumasok sa pamilya Shen. Assistant Wang. Mga tao. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ako ang presidente ng Lin Group. Ako ang asawa ng pamilya Shen. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Papa. Pakawalan niyo na si Mama. Pakawalan niyo na si Mama. Yan. Pahalik kay Mama. Halika, anak kong mahal. Alam ko, mahal mo pa rin si Mama, hindi ba? Halika. Yakapin mo si Mama. Bitawan mo. Yakapin mo si Mama. Halika. Huwag kang matakot. Yan. Sabihin mo kay Papa. Bakit mo siya pinalaya? Pero umiiyak si Mama. Talagang karapat-dapat, ang prinsesa ng pinakamayaman. Talagang maganda ang puso at hitsura. May anak na ganito kabuti. Hindi marunong magpahalaga. Ang babaeng ito ay talagang nanay. Tama na. Huwag mong saktan ang damdamin ng bata. Dahil nakiusap ang anak na babae mo, palalampasin kita ngayon. Sana, Ginoong Lin, maging maingat ka. Mga kasama, bukod sa pagbabalik namin ng anak ko ngayon, may isa pang bagay na iaanunsyo. Ang pamilya Shen ay magtatatag ng Ayan Medical Foundation na nakatuon sa pagbibigay ng libreng tulong medikal sa mga mahihirap na pasyenteng may malubhang sakit sa harap ng buhay. Pantay-pantay ang lahat. Bakit ganito? Ate Yu, hindi pa tapos ang lahat. Bakit mo pinilit si Shen Mingchen na magpakamatay? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ngayon, tuluyan ng bumagsak ang Lin Group. Kung hindi dahil sa'yo, ako sana ngayon ang tunay na may bahay ng isang mayamang pamilya. Gusto ko lang sanang sa huli, kumita pa ng kaunting pera. Wala akong balak na makipag-away. Pinakamayamang tao sa mundo. Lin Yujia, ikaw si Shen Mingchen, legal na asawa. Ngayon, siya ang nag-iisang makakapagligtas sa Lin Group. Makakagawa sa iyo na maging isang mayamang asawa. Huwag mo siyang susukwan. Pero, malinaw na. Nagagalit lang siya, kaya hindi kanya mapatawad. Mayroon ka pa si Yan. Si Yan ay si Yan ang alas mo. Nanay. Talagang, ito ang handaan ng anak ng pinakamayaman. Ang labas pa lang ay napakaluho. Gaano kaya kasosyal ang loob? Anak, ang ate mo ay matagal na sa loob. Bakit hindi pa siya lumalabas? Ma, ang ate ko. Siguradong nagkakasundo sila ng anak ng pinakamayaman. Parang matagal nang magkaibigan, masayang nag-uusap. Narinig ko na itong anak ng mayaman ay may isang anak na babae lang at wala pang asawa. Kung mapansin niya ang ate ko,
Ang pamilya namin ay yayaman at magiging tanyag. Lumalabas na siya. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Ikaw ba'y tao o multo? Bastos. Paano ka naglakas loob na maging bastos kay Shen? Payaso. Huwag mo siyang pansinin. Inay. May anino siya. Siya'y tao. Ayos. Walang silbi ka. Nagkukunwari kang patay. Lumabas ka sa tanghaling tapat para manakot. Mahal. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. At saka mayroon pa tayong si Yanyan. Xiaoyu, anong ginagawa mo? Ayos lang naman. Bakit ka magsosorry sa walang kwentang yan? Oo nga ate. Isang walang kwenta, kasama pa ang isang batang pabigat. Nagkunwari silang patay para lokohin tayo. Sila ang dapat mag-sorry sa atin. Ano bang akala nyo sa sarili nyo? Paano nyo nagawang sabihin yan sa anak ko? At sa mahal kong apo? Tita. Xiao Jia, huwag na kayong magsalita. Bakit? Hindi naman mali si Xiao Jia. Talagang wala siyang silbi. Anong nangyayari? Bakit sila lahat ganito tumingin sa amin ni Xiao Jia? Oo nga. Talagang wala akong silbi. Hindi. Ma. Si Ming Chen ang misteryosong anak ng pinakamayaman sa Longguo, ang panganay ng pamilya Shen. Ano? Bayaw. Bakit hindi mo agad sinabi na anak ka ng pinakamayaman? Kaya nagkaroon ng maraming hindi pagkakaunawaan. Mahal kong manugang. Matagal nang sinabi ni Mama, iba ka sa karaniwan. Tama ba ako? Kanina hindi ba't sinabi mo na wala akong silbi? At si Yanyan ay pabigat. Mahal. Sila Mama ay, nagbibiro lang ako sa'yo. Huwag mo itong seryosohin. Oo. Nagbibiro lang ang nanay sa'yo. Tingnan mo, bakit mo sineryoso? Oo nga bayaw, dati kasi hindi ko pa naiintindihan. Huwag mo nang alalahanin ang nakaraan. Sa hinaharap, maglilingkod ako sa'yo. Hindi na kailangan. Ako at ang pamilya Lin. Matagal nang tapos. Asawa. Talagang alam ko na ang mali ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nangangako ako, susundin ko lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Bayaw. Lahat ng nangyari noon ay isang pagkakaintindihan lang. Siya iyon. Noon pa siya ang nag-uudyok. Wala kaming kinalaman. Nagsisinungaling ka, kayo ang nagsabi. Sinabi niyo na si Shen Mingchen ay isang walang kwentang tao na walang pera at kapangyarihan. Paulit-ulit niyo pang sinabi na si Yanyan ay isang pabigat. Tumahimik ka. Bayaw, asawa, manugang. Tumahimik kayong lahat. Ito ang hotel para sa pagbabalik ng anak ko at apo ko. Hindi ito lugar para mag-away kayo. Mahal kong balay. Tingnan mo. Si Ming Chen at Xiaoyu, matagal ng kasal. Sabi nga nila, ang away sa kama rin nagtatapos. Walang overnight na galit ang mag-asawa. Tama ba? Halos mapahamak ang mahal kong apo. Tawag mo ba dyan overnight na galit? Hindi ko kayo tuluyang pinuksa. Iyon na ang aking awa. Pero mula ngayon, ang pamilya nyo, at sa pamilya namin, wala nang kahit anong kaugnayan. Talagang ang gumagawa ng masama ay hindi mabubuhay ng matiwasay. Nagalit ang pinakamayamang pamilya. Baka ang pamilya Lin ay mamalamos na lang sa hinaharap. Walang magbibigay ng limos. Umalis ka na. Walang katarungan. May mga tao na yumayaman. At sila'y nagiging mapagmataas. Kami na mga simpleng tao. Ang anak kong babae ay nagkaanak para sa kanya.
Ang kanyang magandang kabataan ay nasayang dahil sa kanya. May mga tao na kapag nagkapera, gusto nilang itaboy kami. Totoo, ang anak ng pinakamayaman ay nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Pumasok ka sa pamilya namin. Ngayon na mayaman ka na, gusto mo kaming iwan. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mong magbayad para sa nawalang kabataan ng ate ko at para sa emosyonal na pinsala. Tama. Shen Mingchen, kung maglakas loob ka ngayon, kung hindi mo kinilala si Xiaoyu, kailangan mong magbayad sa amin ng 10. Hindi, 20 bilyon. 20 bilyon. Mukhang nababaliw na ang pamilyang ito sa pera. Talagang kakaiba ang pamilyang ito. Nakakaloka ang takbo ng utak nila. 20 bilyon. Kung ang 20 bilyon na ito, kung makuha ko lahat ng ito, yayaman ako. Ma, Xiao Jia, huwag kayong magsalita ng ganyan. Naniniwala ako kay Ming Chen. Mahal niya ako. Ikaw na handgal na babae, hindi mo pa ba nakikita? Gusto ka lang niyang gamitin. Ginawa ka lang niyang kasangkapan para magkaanak. Nagpapanggap ka pang nagmamahal dito. Hindi totoo yan. Si Ming Chen ang asawa ko. At saka, may anak kaming si Yan Yan. Hindi ako iiwan ni Ming Chen. Tanga ka ba? Hindi mo pa rin naiintindihan. Ayaw na niya sa'yo. Oo nga, Ate Yu. Si Kuya Shen ngayon ay hindi na. Ang dati mong asawang palamunin. Siya na ngayon ay anak ng pinakamayaman. Oo nga ate. Hindi mo ba, inaasahan na, gagawin kanyang asawa ng pinakamayaman, mabuting anak. Alam ni nanay na nahihirapan ka. Pero ngayon siya, naging pinakamayaman na siya, tulad namin na simpleng pamilya. Paano kami makakapantay? Kayo, buong pamilya, kung gusto nyong magkunwari, pwede nyong ituloy. Wala akong interes na maging manonood dito. Ang pamilya nyo talaga walang hiya. Klaro naman na sila, ang may kasalanan sa iba. Parang may kasalanan ka sa iba. Parang humihingi ka ng tawad sa kanila. Tama nga. Hindi talaga kayo magkapamilya kung hindi kayo magkasama. Bawal umalis. Kung hindi ka magbibigay ng pera ngayon, huwag ka nang umasa na makakaalis. Si Shen Xiao ang daan mo, kaya mo bang harangin? Mabuting manugang. Talaga bang kaya mong maging ganito kay tigas ang puso, bayaw? Tayo'y isang pamilya, bakit hindi natin pwedeng pag-usapan ng maayos? Kung talagang ayaw mo na sa ate ko, paano na lang ang buhay niya? Nanay. Xiao Jia. Huwag ka nang magsalita. Shen Xiao. Kahit ano paman, si Ate Yu ay sumama rin sa'yo, sa loob ng maraming taon. Ngayon, anak ka na ng pinakamayaman. Itong 20 bilyon, para sa'yo, ay parang barya lang. Sige. Kung si Ginoong Su ay napaka-makatao, bakit hindi na lang itong 20 bilyon? Ikaw ang nagbayad para sa akin. Ito ay tungkol sa iyo at kay Ate Yu. Pamilya niyo ito. Anong kinalaman ko dito? Akala ko si Ginoong Su ay magbibigay ng walang pag-iimbot. Ito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka na ngayon. Maaari ka pang makalabas ng ligtas. Anong ginagawa mo? Gusto mo pa ba akong saktan? Kung matalino ka, maglabas ka na ng pera, Shen Mingchen. Tama ang sabi ni Suwen. Ang yaman mo naman, bakit hindi mo kami bigyan? Porket may pera ka, kailangan mo bang magbigay? Assistant Wang. Tumawag ng pulis. Hello. Nandito kami sa Jiangcheng Garden Hotel. Si Mr. Shen, talaga bang naglakas loob kang tumawag ng pulis? Lantaran na pangingikil. Bakit hindi? Mahal. Ito'y problema ng pamilya natin. Wala nang kailangan pang isali ang mga pulis, di ba? Ginoong Lin. Sa pagitan natin, wala na tayong relasyon. Pakiusap, mag-ingat ka sa mga salita mo. Pero malinaw naman, Shen Mingchen. Huwag kang manakat ng tao. Kahit dumating pa ang mga pulis, kailangan pa rin nilang magpaliwanag. Kahit gaano pa kayaman ang pamilya mo. Huwag din mang-api sa aming mga ordinaryong tao. Matigas ang ulo. Anak. Bakit kailangan maging magalang sa kanila? Mas mabuti pang diretsahan, nanay. Huwag nating hayaang isipin ng iba na ang pamilya natin ay nang-aabuso ng kapangyarihan. Sa pakikitungo sa mga taong ito, mas mabuti pang gamitin ang batas. Sino ang tumawag sa pulis kanina? Kasama, kailangan mo kaming tulungan. Ang taong ito ay manugang ko.
Ngayon mayaman na siya. Gusto niyang iwanan ng anak ko. Gusto niyang itaboy ang buong pamilya namin. Oo, kasama. Hinahanap lang namin sila para magpaliwanag. Hindi namin akalain na sasabihin nilang namamotong kami. Ano ba talaga ang nangyari? Kasamahan. Ang mga taong ito ay nagpapahiya sa akin sa publiko at humihingi ng malaking halaga ng tinatawag nilang bayad sa nasayang na kabataan. Pinaghihinala ang pangingikil. Nasa pampublikong lugar tayo. Maraming saksi. Oo, nakita namin. Maaari naming patunayan. Sila nga, sinisiraan nyo kami. Karapat dapat lang sa amin ang kabayaran. Halos nakalimutan ko ang Ginoong Lin Jia na ito. Noong malubha ang sakit ng anak kong babae, sa utos ng kanyang kapatid na si Lin Yu, siya ang kumuha sa amin. Ngunit siya'y nagpabeya at hindi tumulong. Nagpanggap pa na may ebidensya na nagdulot ng panganib sa buhay ng anak ko. Iminumungkahi kong imbestigahan ito. Nagsisinungaling ka. Anong ebidensya ang meron ka? Ebidensya. Kanina sa bulwagan ng salo-salo, ipinakita ko na. Bukod sa ebidensya, may iba pa akong mga interesanteng bagay na pwedeng ibigay sa pulis para sa investigasyon. Huwag. Asawa. Sabi nga nila, ang mga problema ng pamilya ay hindi dapat ipaalam sa iba. Anong problema? Pwede nating pag-usapan ng maayos. Hayagang panghihingi ng halagang 20 bilyon, sa tingin ni Lin. Maliit na bagay lang ito. Bayaw. Hindi, Shen Xiao. Alam kong nagkamali ako, hindi ko sinasadya na saktan si Yan Yan. Naglaro lang ako sandali, nakalimutan ko ang oras. At saka, ang nagpaalis sa inyo sa sasakyan ay ang ate ko, hindi ako. Nagsisinungaling ka, alam mo naman, tigil. Huwag kayong mag-away, kayo. Pinaghihinalaan kayong nangikil ng malaking halaga, at may mga saksi dito. Sumama kayo sa akin ngayon. Bitawan mo ako, bayaw. Talagang alam ko na ang mali ko. Hindi ako pwedeng sumama sa kanila. Kung hindi, tapos na ang buhay ko. Anong karapatan nyo na hulihin ang anak ko? Kayo dalawa, makipagtulungan kayo sa kanila. Bitawan mo ako. Ako ang biyenan ng anak ng pinakamayaman. Bitawan mo ako agad. Magrereklamo ako sa inyo. Biyenan ng anak ng pinakamayaman. Karapat dapat ka ba? Shen Mingchen. Talaga bang kaya mong maging ganito kalupit? Ako ang ina ni Yan Yan. Yan Yan. Ako ang iyong ina. Tulungan mo akong magsalita. Palagi ninyong inaapi si Papa. Ayaw na ni Papa sa inyo. Papa, Yan Yan, hindi ba? Naging masamang bata na. Yan Yan. Ang kabaitan ay isang birtud. Pero ang kabaitan ay dapat piliin. May mga tao na karapat dapat patawarin. May mga tao na hindi karapat dapat na paulit-ulit na patawarin. Ginoong Su. Saan ka pupunta? Salamat sa iyong pagsisikap. Sa susunod, kung kailangan ng anumang ebidensya o testimonya, ang pamilya Shen ay buong pusong makikipagtulungan. Dalhin siya, hindi ako aalis. Bitawan mo ako, hindi ako aalis, anak. Tapos na rin ito. Ano ang plano mo ngayon? Ang tungkol sa pondo para sa medikal, kailangang maipatupad agad. Sa katunayan, marami pa ang naghihintay ng tulong. Bukod pa rito, plano ko ring samahan si Yan Yan. Binata, ang unang tulong ng Ayan Foundation ay naging matagumpay. Sa kasalukuyan, may 17 malubhang may sakit na mahihirap ang nakatanggap ng tulong. 3 sa kanila ay may mga pamilya na nais magpasalamat sa iyo ng personal. Hindi na kailangan ng pasasalamat, ipaabot mo na lang sa kanila na magpahinga at magpagaling, at pahalagahan ang muling nakamit na kalusugan. Kami ay nagbigay lamang sa kanila, isang pagkakataon, ang tapang at pagsisikap na mabuhay, ay kanila mismo. Ako ay isang mayamang asawa, maraming pera sa bahay namin. Asawa. Yan Yan. Ang Yan Yan ko. Ayos ka lang ba?
Na-bankrupt ang Lin Group, nahaharap sa malaking utang. Lahat ng ari-arian ay nasequester. Ang resulta ay nagdulot kay Lin Yu ng labis na pagkabigla na naging sanhi ng pagkasira ng isip. Ang ibang miyembro ng pamilya Lin ay dahil sa malaking utang na ito, napilitang lumipat sa slum area sa kanlurang bahagi ng lungsod. Tungkol kay Suwen, nadiskubre na maraming beses na niloko ang pamilya Lin at iba pang tao sa pera. Malaki ang halaga. Sa kasalukuyan, nahahatulan na. Ginoo, gusto mo ba? 要不要派人处理一下？ Hindi na kailangan. Hayaan mo na lang siyang mabuhay sa sarili niyang mundo. Mauna ka na. Huwag kang umiyak, yan. Nandito si Mama. Papa. Ang prinsesa sa kwento, sa huli ba ay magiging masaya? Siyempre. Yan. Ikaw rin ay prinsesa ni Papa. Laging magiging masaya. Lagi bang sasamahan ni Papa si Yan? Siyempre naman. Lagi kang sasamahan ni Papa. Makikita kang lumaki. At maging pinakabuti at pinakamasayahing tao.